Isang doktor, isang respetadong propesyon, at isang buhay na inialay sana sa pangangalaga ng mga may sakit. Ngunit paano kung ang mismong taong pinagkakatiwalaan ng mga pasyente ang mapatunayang sangkot sa isa sa pinakamalaking kaso ng Medicare fraud sa Estados Unidos? Ito ang kwento ni Dr. Alexander Baldonado, isang Filipino-Canadian physician o doktor na nag-practice ng medisina sa Queens, New York, USA. Noong 2025, nahatulan siya ng isang federal jury matapos mapatunayan ang kanyang pagkakasangkot sa isang healthcare fraud scheme na umabot sa mahigit $24 million. Paano nagsimula ang lahat? At paano natuklasan ng FBI at ng US Department of Health and Human Services ang umano'y operasyon? Alamin natin sa video na ito. Hindi gaanong marami ang pampublikong impormasyon tungkol sa personal na buhay ni Dr. Alexander Baldonado. Batay sa mga opisyal na ulat, siya ay isang doktor na nag-practice sa Queens, New York sa Estados Unidos. Inuulat din ng GMA News na siya ay isang Filipino-Canadian at permanent resident sa US. Sa kanyang pampublikong LinkedIn profile, nakasaad na nagtapos siya ng medisina sa University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center sa Maynila. Gayunpaman, walang opisyal na record na nagsasaad kung kailan siya nagtapos o kailan siya lumipat sa North America. Sa loob ng maraming taon, isa siyang lisensyadong manggagamot. Ngunit noong 2020, kasabay ng pagputok ng COVID-19 pandemic, nagsimula umanong mabuo ang isang malawakang scheme na kalaunan ay hahantong sa kanyang pagkakahatol. Noong 2020, abala ang buong Amerika sa paglaban sa pandemya. Nagkaroon ng maraming COVID-19 testing events sa iba't ibang lugar. May mga testing sites sa assisted living facilities. Meron din sa adult daycare centers at maging sa retirement communities. Libu-libong matatanda ang nagpakuha lamang ng COVID-19 test upang matiyak na sila ay ligtas. Ngunit ayon sa mga federal prosecutor, may ibang nangyayari sa likod ng mga testing event na ito. Habang ang mga tao ay nagpapasuri para sa COVID-19, may mga mahahaling laboratory test umano na ino-order sa kanilang pangalan. Hindi ordinaryong laboratory test, kundi generic cancer tests na nagkakahalaga ng libu-libong dolyar bawat isa. Ayon sa ebidensyang iprenesenta sa korte, si Dr. Baldonado ay tumanggap umano ng libu-libong dolyar na cash kickbacks o suhol mula sa dalawang laboratorio kapalit ng pag-order ng mga genetic cancer tests. Ang problema, marami sa mga taong sinusuri ay hindi naman naging pasyente. Hindi niya sila na-examine. Hindi niya nakausap. At sa maraming pagkakataon, hindi man lamang niya sila nakita. May ilang Medicare beneficiaries na tumestigo sa korte. Sinabi nilang hindi nila kilala si Dr. Baldonado. Hindi nila siya nakausap kahit minsan at hindi sila kailanman nagkaroon ng appointment sa kanya. Gayunpaman, lumabas sa records ng Medicare na siya ay nag-order ng kanilang cancer genetic tests. Mas nakakagulat pa rito, maraming pasyente ang nagsabing hindi nila kailanman natanggap ang resulta ng mga test na iyon. Kung totoo man ang layunin ay para sa kanilang kalusugan, bakit hindi nila nakita ang resulta? Iyan ang isa sa mga tanong na sinagot ng mga prosecutor sa paglilitis. Hindi lamang laboratory test ang naging sentro ng kaso. Ayon sa Department of Justice, nagsumiti rin umano si Dr. Baldonado ng claims sa Medicare para sa mahahabang office consultations. Ngunit ayon sa testimonya ng mga pasyente, hindi naman sila kailanman pumunta sa kanyang klinika. Wala silang naging konsultasyon. Wala silang natanggap na serbisyong medikal. Sa madaling salita, ayon sa gobyerno ng Estados Unidos, may mga consultation na siningil sa Medicare kahit hindi naman nangyari. Habang lumalalim ang investigasyon, may isa pang natuklasan ang mga otoridad.
May kinalaman naman ito sa mga orthotic braces. Ang orthotic brace ay isang medical device na ginagamit upang suportahan ang tuhod, likod, balikat o iba pang bahagi ng katawan. Kapag may tamang indikasyon, malaking tulong ito sa pasyente. Ngunit ayon sa Department of Justice, tumanggap din umano si Dr. Baldonado ng cash kickbacks mula sa mga may-ari ng isang durable medical equipment company. Kapalit nito, pipirma siya ng mga reseta para sa braces na hindi naman kinakailangan ng mga pasyente. Isa sa pinakamahalagang ebidensya ng gobyerno ay isang undercover video. Sa video, ayon sa the Department of Justice, makikitang tumatanggap umano si Dr. Baldonado ng malaking halaga ng cash kapalit ng mga permadong reseta para sa orthotic braces. Naging mahalagang bahagi ito ng paglilitis, kasama ng financial records, billing documents, testimonya ng mga pasyente at iba pang ebidensya. Unti-unting nabuo ang kaso laban sa kanya. Sa kabuuan, sinabi ng Department of Justice na ang mga laboratory tests at orthotic braces na iniugnay sa scheme ay nagresulta sa mahigit $24 million na claims laban sa Medicare. Sa halagang iyon, mahigit $2.2 million ang aktwal na naibayad ng Medicare. Maaaring itanong ng ilan, bakit mahalaga ito kung gobyerno naman ang nagbayad? Ang sagot, ang Medicare ay pinopondohan ng buwis ng mamamayan. Kapag may pandaraya sa sistemang ito, hindi lamang gobyerno ang nalulugi, pati ang mga ordinaryong mamamayan na umaasa sa programang ito. Matapos ang mahabang investigasyon ng FBI at ng Department of Health and Human Services Office of Inspector General, isinampa ang kaso laban kay Dr. Baldonado. Noong February 2025, matapos ang 5 araw na paglilitis, naglabas ng hatol ang federal jury. Napatunayang guilty si Dr. Baldonado sa 10 magkakaibang kaso, kabilang ang conspiracy to commit healthcare fraud, 6 na bilang ng healthcare fraud, conspiracy na may kaugnayan sa illegal kickbacks, at solicitation of healthcare kickbacks. Matapos ang hatol, agad siyang inilagay sa kustudiya ng US Marshals. Noong October 2025, ipinataw ng Federal Court ang sentensya. Si Dr. Alexander Baldonado ay hinatulan ng 7 taong pagkakakulong sa federal prison. Inutusan din siyang magbayad ng mahigit $2.2 million bilang restitution. Pagkatapos niyang makalaya, sasailalim pa siya sa 3 taong supervised release. Mahalagang tandaan na ang kasong ito ay tungkol sa isang individual. Hindi nito kinakatawan ang libu-libong Pilipinong doktor at healthcare workers na araw-araw na nagsisilbi ng may integridad sa iba't ibang panig ng mundo. Sa katunayan, malaking bahagi ng healthcare workforce sa Estados Unidos ang binubuo ng mga Filipino professionals na kinikilala sa kanilang husay at dedikasyon. Ngunit, ipinapakita rin ng kasong ito na walang sinuman ang lampas sa batas. Kapag ang isang profesional ay gumamit ng kanyang lisensya upang kumita sa pamamagitan ng panlilinlang, maaaring humantong ito sa kriminal na pananagutan, pagkakakulong at marahil iyon ang pinakamabigat na kaparusahan sa lahat. Ang pagkawala ng tiwalang minsang pinagkaloob ng mga pasyente. Maraming salamat sa pakikinig at magkikita-kita muli tayo sa susunod na video. Dito lang sa Law and Health in Filipino.